Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rosel at heto ako ngayon, nagsusulat ng liham na sa tingin ko, matagal ko nang kailangang gawin. Minsan kasi, ang mga alaala ay nakakalimutan, pero may mga oras na sila mismo ang nagbabalik sa atin. At ito na nga, ang kwento ng buhay ko, na puno ng pagnanasa, pagkatalo, at mga desisyong nagbago sa lahat ng bagay. Minsan ko lang naisip kung paano ko ba nasimulan ang lahat. Si Raymond, ang unang lalaki na nagpabilis ng tibok ng puso ko, ay isang alon na dumaan sa buhay ko. Ang kanyang mga mata, mapupungay at misteryoso. At ang mga salitang binitiwan niya ay naging dahilan upang magbago ang lahat. Sa tuwing kasama ko siya, para akong nabubuhay sa isang panaginip. Walang ibang iniisip kundi siya, ang mga halik, ang mga palad na dumadampi sa katawan ko, at ang init na nagmumula sa kanyang presensya. At sa bawat gabi, nahulog ako ng tuluyan. Si Raymond, sa lahat ng kanyang pagka-eskandalo, at sa lahat ng lihim niyang iniingatan, ay naging isang mundo sa akin. Nasa kanya ko naramdaman ng isang pagnanasa na hindi ko pa naranasan. Ang bawat haplos niya ay parang pangako ng isang bagay na mahirap isuko. Ang mga gabing kami lamang dalawa ang nagkikita, ang mga pagkakataong tanging kami lang ang nag-uusap, ang mga sandali ng matinding init. Lahat ng iyon ay nagbigay ng pakiramdam na siya lang ang may kakayahang magbigay ng kasiyahan sa akin. Ngunit, habang unti-unting lumalalim ang aming relasyon, may mga pagkakataong hindi ko mapigilan ang sarili kong magtaka. May mga linggong hindi siya nagpapakita, mga gabi na hindi ko siya nararamdaman, at mga sulyap na tila may ibang iniisip. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero may kakaibang pakiramdam na laging naguugong sa aking utak. May kulang. Parang may ibang bagay na nagtatago sa kanya at hindi ko ito maintindihan. Puno ng mga tanong. Ang bawat galak na nadarama ko kay Raymond ay may kasamang kalungkutan. Laging may nararamdaman na hindi ko maipaliwanag, ngunit wala akong lakas ng loob na magtanong dahil natatakot akong mawala siya sa buhay ko. Si Raymond ang naging pinakamahalaga, ang nagsilbing ilaw sa madilim kong mundo. At hindi ko kayang isipin na baka ang ilaw na yon ay isang maling ilaw. Hindi ko rin alam kung bakit ko pinapayagan ang lahat ng ito. Habang siya ay nagpaparamdam ng kakaibang init, ako naman ay nagsisilbing alipin ng aking mga nararamdaman. Si Raymond, na sa bawat salitang binibigkas ay nagpapakita ng kalungkutan at kasiyahan, ay naging isang sagabal sa aking sariling kasiyahan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang hindi ko kayang takasan. Ang pagkakaroon ng hangarin na siya lamang ang may kakayahang magbigay ng buo at tapat na pagmamahal. Laging dumaan sa aking isipan na baka ako lang ang nagmamagaling. Baka lahat ng ito ay sa aking imahinasyon lamang. Pero sa bawat araw na kasama ko siya, nawawala ang alinlangan ko. Puno ng init ang bawat galak na nadarama ko sa kanyang mga halik, sa kanyang mga haplos, sa kanyang mga salitang binibigas na gumugulo sa aking isipan. Si Raymond na laging may ibang kinikimkim, si Raymond na laging may mga sulok ng kanyang buhay na hindi ko kayang abutin. Siya ang naging sanhi ng aking mga tanong at kalituhan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, sa kabila ng mga pahiwatig na may mali, isang bagay lang ang hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang mawalan siya. Nasa harap ko siya noon, si Raymond, ang lalaking minsan ko nang iniisip na magiging kabuntot ko hanggang sa dulo ng aking buhay. Nararamdaman ko ang init ng aking katawan, ang init ng aking mga palad habang hawak ko ang kanyang kamay. Pero sa oras na yon, naramdaman ko rin ang lamig ng bawat saglit na magkasama kami. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Raymond,
Gusto ko sanang malaman kung ano tayo. Sambit ko, halos pabulong. Parang hinihiling ko na hindi siya magtanim ng galit. Wala akong ibang maipaliwanag sa aking puso kundi ang nararamdaman ko. Pag-ibig na matagal ko nang ikinulong sa aking dibdib, na matagal ko nang sinubukang ipagkait sa sarili ko. Pero hindi ko na kaya pang pigilan. Tumingin siya sa akin, ngunit hindi ko makita ang mga mata niyang sanay akong makita, na puno ng init at sigla. Para bang may nararamdaman siya na hindi ko kayang intindihin. Nagtataka akong tanawin siya mula sa mga mata ng isang taong nag-aasam ng kasagutan, ngunit wala siyang binanggit na sagot na kayang magbigay linaw sa lahat ng mga tanong na nababalot sa aking isip. Rosel, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, sabi niya habang malayo ang tingin. Sakit. Parang isang tinig na hindi ko kayang tanggapin, ngunit kailangan ko. Kailangan kong marinig kahit na masakit. Nagpatuloy siya, pero ang kanyang mga salita ay malamig. Walang sigla. Hindi ko kayang magsabi ng kung anong wala pa akong nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ako maghuhusga ng ganon. Kung anong nararamdaman ko, wala akong tiyak na kasagutan. Hindi ko pa sigurado. Tila ba may mga salitang nawawala sa pagitan ng mga pangungusap niya. Ang mga salita niyang iyon, para bang tinamaan ng hindi maipaliwanag na distansya, ay nagdulot sa akin ng magkahalong sakit at kalituhan. Hindi ko alam kung paano siya umabot sa puntong iyon. Yung hindi kayang magbigay ng tamang sagot, ngunit sapat na para magtanim ng higit pang pagdududa sa aking puso. Hindi ko na alam kung paano ko tatanggapin ang mga sagot niya. Hindi ko na alam kung anong klaseng pagmamahal ang ibinibigay ko sa kanya. Halos hindi ko na kayang pigilan ang luha na gusto ko nang sumambulat mula sa aking mga mata, pero pinipigilan ko. Gusto ko siyang maintindihan, ngunit sa mga sagot niyang walang linaw. Ang tanging natitira sa akin ay ang matinding sakit ng kabiguan. Naramdaman ko na parang nawawala ako sa kanya, na para bang ang mga pinapahalagahan kong sandali ay wala na sa kanyang mga mata. Kailangan ko na bang tanggapin na ang lahat ng mga salitang binitiwan niya ay pawang kasinungalingan na lang? O baka naman siya rin ay hindi pa handang magpatawad sa sarili niyang mga emosyon? Hinawakan ko ang aking dibdib. Ang pusong unti-unting nawawala sa aking mga kamay. Hindi ko kayang tanggapin ang ideya na siya ang nagbigay sa akin ng ganitong pakiramdam. Si Raymond, ang lalaking tila walang iniisip kundi ang kanyang sariling kaligayahan, ay hindi pala kayang magbigay ng anumang katiyakan sa akin. Na ako ay walang puwang sa kanyang buhay, hindi tulad ng inisip ko. Ang kanyang malamig na sagot ay nagdulot ng matinding kalituhan sa aking isipan. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang iwan o kung ipagpatuloy ko pa ang pagnanasa ko sa kanya na unti-unting nagpapahirap sa aking puso. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy, kung saan patutungo ang lahat ng nararamdaman ko. Sa isang kisap mata, nagbago ang lahat. Ang mga halik na matamis sa aking labi, ang mga palad na dumadampi sa aking katawan, at ang mga salitang puno ng pangako. Lahat ng iyon ay naglaho sa isang saglit. Sa kanyang mga mata, nakikita ko na ang lahat ng hinahanap ko ay hindi na kailanman magiging. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Para bang ang lahat ng kasunod na araw, bawat sandali na kami ay magkasama, ay naging ibang-iba. Yung mga tingin niya na dati ay punong-puno ng init at pagpapahalaga sa akin, unti-unting naglaho. Ang mga paghawak niya sa akin na minsan ay saglit lang, ngunit may malaking ibig sabihin. Bigla na lang naging malamig, parang hangin na dumarating at bigla na lang nawawala. Nakita ko ito sa mga mata niya. Sa mga araw na iyon, siya ay naging ibang tao at hindi ko alam kung paano ko siya haharapin.
Bawat pagtingin ko sa kanya, parang may bakanteng espasyo na naglalakbay mula sa aking puso patungo sa kanya. Ngunit hindi siya nagbabalik ng kahit anong pakiramdam. Para bang ako lang ang naglalakad sa isang madilim na daan. At siya, si Raymond, ay tila naglalakad na malayo mula sa akin, ni hindi ko kayang abutin. Wala na yung init na nararamdaman ko kapag magkasama kami. Ang mga tinig na dati puno ng halakhak at malalambing na mga salita, pawang tahimik na lang. Wala na yung mga gabing magkasama kami na ang bawat galaw ay puno ng pangako, ng pagkakaroon ng isang malalim na koneksyon. Lahat ng iyon para bang nawawala. Gabi-gabi, nanatili akong nag-aabang sa mga huling sandali ng aming pagtitinginan. Ngunit palaging lumalayo siya. Hindi ko na siya nakakausap ng maayos. Nasanay na akong makahanap ng ginhawa sa kanyang mga halik, ngunit sa mga gabing iyon, ang mga labi niya ay hindi ko na nararamdaman. Sa tuwing susubukan ko siyang tanungin, parati lang siyang saglit na magsasabi ng, "Wala, okay lang ako." At pagkatapos ay maghihiwalay kami sa mga daliri ko na muling hindi nakakapaghawak sa kanya. Isang araw, tinanong ko siya, "Raymond, ano bang nangyayari? Bakit parang wala ka ng pake?" Nakita ko sa kanyang mga mata ang tila takot. Takot na baka may makita akong hindi ko kayang tanggapin. Ngumiti siya ng pilit, isang ngiti na walang buhay, at sumagot na lang, "Wala. Lahat ng to may dahilan." At doon, sa mga salitang iyon, naramdaman ko na parang ako ang naging sanhi ng lahat ng hindi pagkakaintindihan. Sumasabog na ang mga tanong ko sa aking isipan at ang sakit ay tulad ng mga tinik na dahan-dahang sumusuong sa aking katawan. Hindi ko na kayang magtulungan kami ni Raymond. Parang ang lahat ng iniisip ko ay siya na lang. Pero siya, si Raymond, ay nagiging malayo. Parang gusto na niyang itago ang lahat ng ito mula sa akin. Hindi ko na alam kung paano ko siya haharapin. Kung ang pagmamahal na ibinubukas ko ay nagiging isang bagay na hindi niya kayang tanggapin, paano ko ba ito haharapin? Ang mga kamay ko ay nakakapit pa rin sa kanya. Pero hindi ko na maramdaman ang sagot mula sa kanya. Napakasakit. Ang pagkakaroon ng nararamdaman at ang hindi ito matanggap ay parang isang pagsubok na hindi ko alam kung paano ko haharapin. Tinutulungan ko ang aking sarili na hindi umiyak. Pero bawat patak ng aking mga luha ay tila kinakalabit na ang aking puso. Ang mga sandaling dapat sana'y magkasama kami sa ating mga pangarap ay unti-unting nawawala. Bakit nga ba siya ganito? Siya ba talaga? O baka ako lang ang nagkamali? At ang mga halakhak at mga salitang puno ng pagmamahal ay pawang mga ilusyon ko lang? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na sumasakit sa aking ulo. Hanggang sa punto na parang hindi ko na alam kung anong klaseng relasyon ang meron kami. Tinutulungan ko pa rin ang aking sarili na magpatuloy. Ngunit paano ko ito gagawin kung ang mahal ko na si Raymond ay malayo na? Sa paraang hindi ko hindi ko na alam kung saan magsisimula. Ang mga araw na kasunod ng aming pagkakaroon ng ganitong distansya ay tila ang pinakamabigat na dinadala ko sa puso ko. Wala na yung mga pagkakamali na madaling malampasan. Ang bawat galak ko na akala ko ay hindi matitinag, biglang natabunan ng kalungkutan. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Ang mga pagtingin ko sa mga tao sa paligid ko, mga kaibigan ko, ay parang hindi ko na sila kilala. Parang lahat sila may mga lihim. O baka ako lang ang nagbabalik ng mga tanong na hindi kayang sagutin ng mga taong ito. Lahat ng ginawa ko para sa kanya, lahat ng mga desisyon ko na akala ko ay tama, ngayon ay parang walang saysay. Ang puso ko ay puno ng tanong na wala ng kasagutan. Si Raymond na sana'y magiging sandigan ko, ang naging dahilan ng aking pagkakabasag. Hindi ko na alam kung anong klaseng mundo ang ginagalawan ko at ang mga tao sa paligid ko
ay tila nagiging malayo. Hindi ko na matutunan kung paano magsalita ng tapat sa kanila at hindi ko na kayang buksan ang sarili ko. Tapos, isang araw, nagpakita si Paulo. Isa siyang pamilyar na mukha sa nakaraan ko, ngunit hindi ko akalain na sa panahong ito, siya pa ang magiging bahagi ng buhay ko. Wala naman talaga akong pakialam sa kanya noon. Hindi siya ang tipo ng lalaki na magpapakilig sa akin. Hindi siya tulad ng mga dating minahal ko. Pero sa mga sandaling ako ay nababalisa, may mga pagkakataon na ang mga simpleng kilos ni Paulo ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng ginhawa. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero sa mga oras na kami ay magkasama, parang may kakaibang lakas siya na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Hindi ko siya minahal ng agad, pero may mga gabi na ang simpleng pagkakaroon ng kanyang presensya ay nagiging magaan sa pakiramdam ko. Iba siya, at sa mga panahong iyon, hindi ko alam kung paano ko siya tatanggapin sa buhay ko. Dahil hindi ko siya lubos na nakikita, hindi ko nakikita kung ano ang darating. Naguguluhan ako. Si Raymond na naging dahilan ng aking mga pangarap ay biglang naglaho. At si Paulo, na hindi ko noon pinansin, ngayon ay nagsisilbing gabay sa mga madidilim na oras ko. Hindi ko na alam kung ano ang tamang gawin. Sa bawat pagkakataon na siya ay nandyan, parang may nararamdaman akong kagalakan, ngunit kasabay ng kaligayahan ay ang takot ko na baka mali ako. Baka si Raymond pa rin ang dapat na naroroon. Ang pakiramdam ko kay Paulo ay hindi pa sapat na pagmamahal. Pero parang may kakayahan siyang pawiin ang mga pagod ko. May mga pag-uusap kami na hindi kailanman nagbigay ng anumang pressure. Ang bawat tanong niya, bawat pag-unawa na ipinapakita niya, ay nagbigay sa akin ng isang hindi maipaliwanag na ginhawa. Hindi ko na kailangang magtago. Hindi ko kailangang magpanggap na okay lang ako. Ngunit may isang malaking bahagi ng puso ko na nagsasabi na hindi ko pa alam ang buong kwento. At sa tuwing magkasama kami, nararamdaman ko ang takot na baka ako'y magkamali ng desisyon. Hindi ko rin alam kung kaya ko bang tanggapin ang kanyang alok na pagpapatawad at mga bagong posibilidad. Ang mga araw na kasama siya ay parang isang paghahanap ng tunay na sagot. At sa kabila ng lahat, ang mga tanong ay patuloy na nagsisiksik sa aking isipan. Dahil kay Paulo, natutunan kong magtiwala sa sarili ko, ngunit hindi ko pa rin kayang alisin ang mga tanong tungkol kay Raymond. Ang mga pagkatalo ko ay nagsimula ng magsalita sa aking puso, ngunit ang mga sugat ay hindi ganap. Minsan, sa gitna ng lahat ng nangyayari, napapaisip ako, ano nga ba ang nangyari sa akin? Was it worth it? Ang mga tanong na hindi ko na kayang iwasan. Sa mga gabing mag-isa, habang ang malamlam na ilaw ng buwan ay sumisilip sa bintana, ramdam ko ang bigat ng mga pagkatalo at ang mga pagkakamali na hindi ko maiwasang balikan. Habang ang buhay ko ay puno ng mga tanong at pagsisisi, napagtanto ko na ako na lang ang may hawak sa susunod kong hakbang. Nais ko sanang magsimula muli, maghanap ng mga sagot na hindi ko pa natagpuan, pero ang mga araw ay patuloy na lumilipas. Hindi ko na kayang balikan si Raymond. Hindi na siya ang imahe ng pag-ibig na pilit kong pinapanday sa sarili ko. Kung tutuusin, siya ay isang pagkakamali na hindi ko kailanman kayang tanggapin bilang parte ng aking buhay. At sa kabila ng lahat ng mga katanungan ko, parang ako lang ang nagbabayad sa mga pagkukulang at mga pagkakamali na nagawa ko sa kanya. Sa gitna ng lahat ng iyon, napagtanto ko na matagal ko nang kinalimutan ang sarili ko. Minsan, akala ko na ang pag-ibig ang magiging sagot sa lahat ng pagkukulang ko. Ngunit sa huli, nagiging mas malinaw sa akin na sa halip na maghanap ng pagmamahal sa iba, kailangan ko munang mahalin ang sarili ko. I was so focused on loving someone else that I forgot to take care of myself.
Napabayaan ko na ang mga bagay na dapat ay para sa akin. Ang mga pangarap ko, ang mga plano ko sa buhay. Lahat ng iyon ay nawala sa likod ng pagmamadali kong makuha ang mga bagay na akala ko ay magbibigay sa akin ng kasiyahan. Ngayon, natutunan ko na ang pinakamahalagang relasyon ay hindi sa pagitan ko at ni Raymond o kahit kay Paulo, kundi sa sarili ko. I have to find myself again, away from the expectations of others, away from the roles I've been playing to make everyone else happy. Hindi ko na kailangang maging maligaya para sa kanila. Kailangan ko munang maging maligaya para sa aking sarili. Ang mga gabing mag-isa, habang nagsusulat o nag-iisip, ay naging pagkakataon ko upang muling tuklasin ang sarili ko. Bawat hakbang, bawat desisyon, ay nagiging bahagi ng aking paglalakbay. Marami akong natutunan at kasabay ng mga pagkatalo at pagkabigo. Natutunan ko ring tanggapin ang aking kahinaan. Hindi ko na kailangan maging perpekto. Ang mga sugat at pagkatalo ay mga parte ng proseso. Hindi ko na dapat ikahiya ang mga pagkukulang ko. Dahil ang mga ito ang nagbigay sa akin ng lakas upang lumaban at magsimula muli. Naglalakad ako ngayon sa landas ng pagbabago. Hindi ko alam kung saan ito dadalhin. Pero sigurado akong ang mga desisyon ko ay hindi na tungkol sa pagtanggap ng pagmamahal mula sa iba. Ngayon, natutunan ko na ang pagmamahal na hinahanap ko ay hindi dapat magmula sa iba, kundi mula sa aking sariling puso. Ang mga aral na natutunan ko mula sa mga relasyon, mula kay Raymond at kay Paulo, ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko inaasahan. At sa kabila ng lahat ng mga pagkatalo, natutunan ko na may halaga ang bawat pagkatalo at tagumpay. Lahat ng ito ay bahagi ng aking pag-unlad. Natutunan ko na, sa bawat hakbang na ginagawa ko, mas lalapit ako sa aking tunay na sarili. Minsan sa mga araw ng pagninilay, napansin ko na may mga pahiwatig. Mga bagay na hindi ko noon pinansin. Mga bagay na nagbigay senyales na may mga misteryo sa likod ng mga nangyari. Habang ang mundo ko ay puno ng kalituhan, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nag-umpisa akong magtuklas ng mga piraso ng kasinungalingan na tila tinago sa akin. Walang paalam, isang bahagi ng katotohanan na matagal ko nang hinihiling ay dumating sa akin. Mula kay Paulo. Si Paulo. Noon, akala ko ang kanyang presensya ay simpleng aliw sa mga oras ng kalungkutan. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Hindi siya tulad ng ibang tao. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya ang uri ng lalaking basta-basta magbibigay ng mga sagot. Ngunit sa gitna ng mga tanong ko, siya ang nagsimula magbigay ng mga pahiwatig na matagal ko nang hinahanap. Minsan, kapag kami lang dalawa ni Paulo, nag-uusap kami tungkol kay Raymond at may mga salitang lumabas sa kanyang bibig na hindi ko kayang ipaliwanag. May mga bagay siyang sinabi na tumatak sa akin, mga salitang nagbigay liwanag sa aking mga tanong, hindi niya direktang sinabi. Pero may isang malamig na pagdapo ng katotohanan sa mga pahayag niya. Nakita ko sa mata ni Paulo ang pag-unawa sa mga nangyayari. At kahit hindi niya ipaliwanag ng buo, naramdaman ko na may alam siyang higit pa sa mga sinabi ko. Habang patuloy akong nalulunod sa mga tanong ko, nagsimula akong magtangka na suriin ang mga bagay na hindi ko pa nakikita. Hindi lang si Raymond ang may mga lihim, may mga bagay pa akong hindi nalalaman. Siya, na akala ko ay ang tanging sagot sa aking kalungkutan, ay may mga itinatagong sakit, mga kasinungalingan na may kinalaman sa akin. Paulo, sa kabila ng pagiging tahimik at maingat, ay nagsimulang magbukas ng mga pinto ng mga alaala na hindi ko pa kayang yakapin. Sa bawat salitang binanggit niya, pakiramdam ko'y unti-unting lumalabas ang mga lihim ni Raymond. Ang kanyang mga distansyang pag-uugali ay hindi lang basta reaksyon sa aking pagtatapat. May ibang dahilan.
may mas malalim na dahilan. At habang ako ay patuloy na naglalakbay sa landas ng mga kasinungalingan, unti-unti ko nang nararamdaman ang bigat ng paghahanap ng katotohanan. Nalaman ko na si Raymond ay hindi lang nakatago sa likod ng kanyang malalamig na reaksyon dahil sa akin. May mga bagay siyang ginagawa na walang kinalaman sa aming relasyon. At dito ko napagtanto, mga lihim na hindi ko kayang tanggapin noon. Ngunit ngayon ay nagsisimula akong magkaalaman. Nandyan ang mga kasinungalingan na hindi ko kayang ipaliwanag, mga bagay na ikinasira ng aking pag-ibig sa kanya. Gusto ko sanang magalit, magsalita ng matindi, ngunit sa bawat hakbang ko patungo sa mga kasagutan, naramdaman ko na may mas malalim na layunin ang buhay ko sa mga pagkakataong ito. Hindi ko kayang balikan ang lahat ng ito nang walang kasamang pag-unawa. Hindi ko kayang magpatuloy sa pagkakaroon ng sakit nang hindi ko na nakikita ang buong larawan. Hindi ko alam kung paano, ngunit sa bawat paglalakbay kong kasama si Paulo, napansin kong hindi lang siya ang kasagutan. Kasama ko siya sa paghahanap ng aking kalayaan. Hindi ko na kayang patagilid na harapin ang mga nangyari. Ngayon, ang tanging bagay na naiisip ko ay ang paghahanap ng kalayaan mula sa mga pagkatalo. Ang mga lihim ni Raymond at ang mga kasinungalingan na pinagmulan ng aking pagdududa ay mga bagay na kailangan ko nang alisin sa aking puso at isipan. Ang tunay na paghahanap ko ngayon ay hindi sa pagkakaroon ng sagot mula sa kanya. Ang tanging sagot na gusto ko ay mula sa sarili ko. Mula sa lakas na matutunan ko sa gitna ng lahat ng ito. At sa bawat araw na lumilipas, umaasa akong matutunan ko kung paano magpatawad sa kanya, sa aking sarili, at sa lahat. Sa bawat hakbang ko patungo sa mga sagot, nadarama ko ang bigat ng mga tanong na hindi ko kayang itago. Si Paulo ay naging kasama ko sa mga oras ng paghahanap, ngunit hindi ko alam kung siya rin ba ay bahagi ng laro o isang tulay patungo sa katotohanan. Hanggang sa isang araw, nang hindi inaasahan, isang lihim ang nagbukas ng mga pinto ng nakaraan. At dito ko natuklasan ang isang bagay na magpapabago sa lahat ng akala ko tungkol sa sarili ko. Nagpunta ako sa isang lumang bahay ng aking pamilya, isang bahay na matagal ko nang iniwasan dahil sa mga alaala ng nakaraan. Dito ko natagpuan ang isang lumang kahon. Isang kahon na matagal nang tinago, puno ng mga papeles, mga litrato, at mga dokumento. Sa pagitan ng mga dokumentong iyon, isang papel ang nahulog sa aking mga kamay, isang sertipiko ng kamatayan na naglalaman ng pangalan ko, Rosel Maria de la Cruz. At sa tabi ng pangalan ko, isang petsa, 3 taon ng patay. Para bang bumagsak ang mundo ko sa mga sandaling iyon. Wala akong magawa kundi tumitig sa papel, paulit-ulit na binabasa ang mga salitang hindi ko kayang ipaliwanag. Patay na ako? Hindi ba't ako ay naririto, buhay at lumalaban? Nag-uumapaw ang mga tanong sa aking isipan. Paano nangyari ito? Kung patay na ako, sino ako ngayon? Bakit ako patuloy na humihinga at nararamdaman ang lahat ng ito? Habang ang utak ko ay naglalakbay sa mga katanungan, ang puso ko ay nagsimula ng isang labanan. Ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin ay nagsimulang humapdi sa bawat sulok ng aking katawan. Ang mga larawan na noon ay akala ko ay bahagi ng isang simpleng kwento ng kaligayahan ay naging mga patibong, mga palatandaan na hindi ko pa nakikita. Lian, ang babae na akala ko'y isang simpleng kalaban sa buhay ni Raymond, ay isa palang kabuntot ng aking mga alaala. Isang pagninilay sa aking mukha. Ang babaeng ito na may hawig sa akin ay may mga lihim na tinago mula sa simula. Si Lian, ang pangalan na palaging bumangon tuwing magkasama kami ni Raymond. Ang babaeng tumatak sa isip ko bilang isang intriga, isang hindi maabot na pangarap ni Raymond. Pero hindi ko alam na siya ay isang bahagi ng sarili ko,
isang piraso ng pagkatao ko na pinili niyang gamitin at gawing kasangkapan sa kanyang mga plano. Nagpatuloy ang mga pagtatanong ko, ngunit sa bawat sagot ay lalong nagiging magulo ang lahat. Sa bawat piraso ng katotohanan na natuklasan ko, lalong lumalabas ang kakulangan ko sa kaalaman tungkol sa aking sariling buhay. Lian, ang babaeng tinuturing kong kalaban, ay ginamit ang pangalan ko, ang identity ko. Ginawa niyang isang laro ang aking buhay, na tinahi ang aking mga kwento sa kanyang sariling mga kwento. Pero ang pinakamalupit na bahagi sa lahat ng ito, ang piraso ng dokumento na hindi ko kayang tanggapin, ang sertipiko ng kamatayan ko. 3 taon na akong patay sa mga mata ng mundo. 3 taon nang nagsimula ang laro. At ako, hindi ko alam. Hindi ko alam na sa bawat hakbang ko patungo sa kanyang mundo, ako pala ay isang kaluluwa na nawawala sa mga mata ng lahat, at dito ko natutunan, hindi lang ang kasinungalingan ni Raymond ang kailangan kong harapin. Ang pinakamalupit na kasinungalingan ay ang mga lies na tinagong mula sa aking sarili. Ang tanong na sinimulan ko noon, bakit ako iniwasan ni Raymond, ay may mas malalim na sagot. Hindi pala ako si Rosel Maria de la Cruz na akala ko ay buhay. Ang pangalan ko ay isang kasinungalingan na ginamit ng ibang tao para magpatuloy sa isang laro. Hating-hati ang aking puso sa mga sandaling iyon. Ang mga lihim na tinagong mula sa akin ay nagsimulang magpakita ng mga pangit na mukha. Wala akong magawa kundi magtanong, paano ako makakabangon mula dito? At sa mga sagot na hindi ko alam, sa kalituhang ito, naisip ko lamang ang isang bagay. Kailangan ko nang maghanap ng mga piraso ng aking sarili. Kailangan ko nang malaman ang buong kwento ko at simulan ng puno ng kalituhan ang bawat araw na lumipas. At sa mga oras ng katahimikan, nagsimula akong magtanong, sino ba talaga ako? Ang lahat ng akala ko ay buo at matatag na buhay ko ay nabasag na parang salamin na nagkalat sa bawat piraso. Lahat ng relasyon ko, mga pangarap ko, mga alaala ko, lahat ng iyon ay itinahi sa isang napakalaking kasinungalingan na hindi ko kailanman napansin. Si Raymond, si Lian, at lahat ng tao sa paligid ko na akala ko ay tapat sa akin, ay bahagi ng isang laro na hindi ko nasusundan. Habang ako ay nakatayo sa harap ng mga piraso ng aking buhay, natutunan ko na wala na akong ibang pagpipilian kundi ang humarap sa mga katotohanan na hindi ko kayang tanggapin dati. Nandyan ang pagpili kung magpapaloko ulit ako sa mga pagnanasa ng iba o kung kukunin ko ang kontrol sa sarili kong kwento. Ang tanong ko, madalas, kung ano ba ang magiging buhay ko pagkatapos ng lahat ng ito. Kung paano ko buuin ang sarili kumula sa mga pira-pirasong alaala na naiwan sa aking puso. Mahirap ang magpatawad sa sarili ko. Ang mga sugat na dulot ng mga kasinungalingan na itinagong mula sa akin ay hindi agad-agad maghihilom. Pero habang tinitingnan ko ang bawat detalye ng mga nangyari, napagtanto ko na ang aking paghilom ay magsisimula sa pag-aako ng katotohanan. Hindi ko na kayang magsinungaling pa sa sarili ko. Hindi ko na kayang magpatuloy sa pagpapanggap na lahat ay maayos. Ang katotohanan na matagal kong tinatago ay sa wakas ay nagsimulang magbigay liwanag sa aking landas. Ang tanong ko ngayon, mahalaga pa ba ang magpatawad sa kanila? Si Raymond na nagbigay ng pangako na hindi naman pala totoo. Si Lian na ginamit ang aking pagkatao upang magtago sa likod ng mga kasinungalingan. Lahat ng mga tao sa paligid ko na akala ko ay may malasakit ay pawang peke. Puno ng galit at kalungkutan ang puso ko, pero may isang bahagi ng akin na hindi pa rin nawawala. Ang pagiging matatag ko sa harap ng lahat ng unos. Sa mga araw na ito, nagsimula akong magtanong, ano ba ang halaga ng mga kasinungalingang binuo ko sa aking buhay
May halaga pa ba ang mga relasyon na pinalago ko sa ilalim ng mga alon ng deception? Ang pinili ko na lang ngayon ay ang magpatuloy sa buhay ko. Ngunit sa mas matibay na pundasyon, ang katotohanan. Pumili ako na magtayo ng bagong mundo para sa sarili ko at magsimula mula sa wala kung kinakailangan. Magiging mahirap, ngunit hindi ko na kayang magpatuloy sa buhay na puno ng mga paghihirap na dulot ng mga pag-aakalang mali. Ngunit habang naglalakad ako sa landas ng pagpapatawad sa sarili ko, may mga pagdududa pa rin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga taong nagdulot sa akin ng sakit. Ang galit ko sa kanila ay tulad ng isang apoy na minsan ay magaan sa pakiramdam. Pero unti-unting kumakalat sa aking katawan at nagdudulot ng init na hindi ko kayang kontrolin. May mga pagkakataon na nais ko lang silang patahimikin at may mga pagkakataon na gusto ko silang gawing bahagi ng aking plano na maghihiganti. Pero ang mga sandaling iyon ay nagiging mas malalalim na tanong na nag-aantay ng sagot. Ngayon, hindi ko alam kung anong landas ang tatahakin ko. Ang hinaharap ay puno ng mistulang alon na walang kasiguruhan at hindi ko alam kung paano ko hahanapin ang lakas upang magpatuloy. Ngunit ang isang bagay ay tiyak, hindi ko nahahayaang magpatuloy ang mga kasinungalingan na nagbigay sa akin ng sakit. Haharapin ko ang lahat ng kalungkutan at galit. Ngunit higit sa lahat, hahanapin ko ang aking sarili sa kabila ng lahat ng ito. Marahil ay natutunan ko na sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamahalagang hakbang ay ang magtayo ng aking sariling kwento mula sa mga piraso ng katotohanan at hindi mula sa mga kasinungalingan. Mayroong mas malalim na kahulugan sa buhay ko na mas malalim pa sa anumang bagay na itinago nila sa akin. At sa huli, kung ang buhay ko ay napuno ng mga sugat, pipiliin ko pa ring magpatuloy dahil sa bawat pagpatag ng sugat, at dito nagtatapos ang kwento ng ating kasirin, isang paglalakbay ng pagmamahal, sakit at mga lihim. Sana ay nakapulot kayo ng aral at lakas sa mga pinagdaanan ng ating bida. Huwag kalimutan, mga kasirin, na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ikaw ang may kapangyarihan sa sarili mong kwento. Hanggang sa muli!